Si Annalyn nagtatanong, ano yung masasabi mo sa pag-stop ng payment sa PhilHealth, SSS at Pag-ibig due to crisis? Oh my God, naparol ako ng eyes, ano? Alam niyo po, dapat hindi natin itinitigil ang pagbayad sa PhilHealth, SSS at Pag-ibig dahil ito po ay ang mga programa ng gobyerno natin para sa tinatawag nating social insurance o social safety nets. Naku, may mga may mga ang tawag dito? May mga politiko akong naririnig na yan yung pinupush, no, na sana daw ay wag mo nang kaltasan pang PhilHealth, SSS at Pag-ibig. Buti sana kung mayroong budget na ipapalit itong politikong ito, no, para maipagpatuloy ang pagpondo sa PhilHealth, SSS at Pag-ibig. Agree ako dun. Pero kung sasabihin mo lang na itigil tapos wala ka namang gagawin, no? Hindi mo ni-reduce yung excise tax, yung VAT at walang windfall tax para sa mga gas companies, ganyan, nagpapapogi points ka lang, no? Kailangan talaga mas purposive yan. Bakit? Kasi ito pong PhilHealth, SSS at Pag-ibig para po itong group savings nating sambayan ng Pilipino, ano? At diyan tayo naglalagay ng pera natin. For example, PhilHealth, nagbibigay tayo ng contribution diyan lahat-lahat para kapag para tustusan yung mga pangangailangan ng mga nagkakasakit, no? So, tayong mga malalakas tumutulong doon sa mga may sakit. Tayong mga mas bata ay tumutulong sa mga mas nakakatanda, 'di ba nga? Kasi ang mga senior citizens ay hindi na nagbabayad ng PhilHealth contribution. Yun po ang general essence niyan. Paano kung ititigil 'yan? Tapos ang kaunti noong 2024, no, ay hindi nyo nga nilagyan ng PhilHealth budget. Nag-ingay-ingay kami. Noong 2025, nilagyan nyo siya, no? Naibalik siya, no? Kasi dapat yung talagang pagkakaroon ng pondo sa PhilHealth ay very strong yan, no? Merong galing sa budget ng gobyerno, tapos meron pa tayong contribution. Okay? Kaya napakahalaga po na ito ay ipagpapatuloy pa rin natin. Ganon din sa SSS. Kasi ang SSS naman ay ito ay more for our retirement in the future, ano? So, yung SSS, kapag itinigil natin ang pagbabayad at wala namang ibibigay ang gobyerno na pang sa Ilocano pang pula, pang tapal, ayun. Pang tapal doon sa hindi nating pagbabayad kung ititigil natin 'yan, ano? Ay ma-endanger yung actuarial life na tinatawag ng ating pension fund, and it will become detrimental and will have negative effects for us in the future. Okay? So, kailangan talaga ay ipagpatuloy pa rin natin. Baka ang pwedeng gawin ay i-reduce, no? For example, lalong-lalo na kung ikaw ay nano or micro enterprise at bumaba ang income mo ngayong crisis na ito, 'di ba? Sa graduation naman ng income ng SSS ay pwede namang ibaba yung contribution base dun sa income mo that month. Okay? Ganon din sa Pag-ibig. Kasi ang Pag-ibig naman natin ay pag nagko-contribute tayo dyan, yung pera ay ginagamit para sa pagpapatayo ng bahay. At napaka-importante po na magkaroon ng bahay tayo, no? Kasi yan ay isa sa mga epektibong social safety nets, pananggalang sa mga disasters, at tayo ay protektado sa mga elements, kaya tayo pwedeng maging mas malusog. Ayan ha, ang haba ng aking sagot kay Annalyn. Pero yan po, dapat ipagpatuloy ang pagbabayad sa PhilHealth, SSS at Pag-ibig kung kaya. Okay? Kung empleyado, wala kasing choice yan eh. Yung mga nano enterprises tsaka micro enterprises, ipagpatuloy pa rin natin hanggat kaya natin. Pero syempre, hindi dapat natin isinasakripisyo ang buhay natin at ang mga basic needs natin para dito, no? Kaya tayo talagang pinupush natin ay for nano enterprises, mga those who earn below minimum wage ay dapat ang nagbibigay ng contribution sa PhilHealth, SSS at Pag-ibig nila coming from the government, at dapat ito ay subsidized. Okay? Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.